Thank you. Good morning po. Yan. Napakaganda ng umaga kapag kasama natin yung mga mahal natin sa buhay na nagsisimba, no? Kasama niyo po ba yung mga mahal niyo sa buhay ngayon? Amen. Parang panungkot pa rin tayo ngayon, ha? Parang stress po ba tayo? Okay. So, good morning po. So, sa umaga pong ito, nagpapatuloy tayo sa ating tema ng muling pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Tama po? Yan po yung ating topic. And last Sunday, I believe na marami pong na-discuss ang tagapagsalita tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong natin palagi is, handa ka na ba? Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba sa pagdating ni Jesus? Okay, parang hindi pa yung iba. Pero tingnan po natin, sa umaga pong ito, hayaan po natin dalhin tayo ng salita ng Diyos mula sa sulat sa Pahayag, chapter 12, verse 1 hanggang 17. Yan. So, meron po tayong mga Bible para po sa ating pagbasa. Sa ating tech team, kung anong available, yun na po ang ating i-flash. Sige po. Pahayag, Revelation chapter 12, verse 1 hanggang 17. Ayan. Salamat, meron po tayong Bible dito. Sige po, kung ang lahat po ay merong hawak na e-Bible or meron tayong physical or electronic Bible, ay hiniling ako po na tayo po tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Revelation chapter 12, verse 1 hanggang 17. So, salitan po tayo. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sa mga wala pong Bible, ay pwede po nating pakinggan lamang po para atin pong marinig ang Word of God. Ako po muna, verse 12. Then a great and mysterious sight appeared in the sky. There was a woman whose dress was the sun and who had the moon under her feet and a crown of 12 stars on her head. Kayo po, verse 2. Verse 3. Another mysterious sight appeared in the sky. There was a huge red dragon with 7 heads and 10 horns and a crown on each of his heads. 4. Then she gave birth to a son who will rule over all nations with an iron rod, but the child was snatched away and taken to God at his throne. 6. Then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, who fought back with his angels. Okay po. Nine. The huge dragon was thrown out, that ancient serpent named the devil or Satan, that deceived the whole world. He was thrown down to earth and all his angels with him. 10. Our brothers won the victory over him by the blood of the Lamb and by the truth which they proclaimed, and they were willing to give up their lives and die. 12. When the dragon realized that he had been thrown down to the earth, he began to pursue the woman who had given birth to the boy. 14. And then from his mouth, the dragon poured out a flood of water after the woman so that it would carry her away. 16.
17, sabay-sabay po tayo. The dragon was furious with the woman and went off to fight against the rest of her descendants, all those who obey God's commandments and are faithful to the truth revealed by Jesus. And the dragon stood on the seashore. Amen. Nakaupo na pong lahat. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Amen. So ano po ang ating stand pag pinag-uusapan po natin na yung pagdating ng Panginoong Jesus at mga huling araw? Ang term na ginagamit po natin dito ay eschatology. Sabay-sabay po natin sabihin, eschatology. Yan, eschatology, isang pag-aaral ng mga mangyayari sa paparating na panahon o sa katapusan ng daigdig. So kung ano pong malinaw na sinasabi ng Bible, yun po yung ating pinanghahawakan. Tama po? Kung hindi naman po malinaw, hindi po natin yun pinangingialaman. Amen? At tayo po'y nagsasaliksik pa kung anong gustong sabihin ng Panginoon mula sa kanyang mga salita. Inaaral po natin yon at habang tinatanggap po natin ang mga nakasaad sa Revelation at marami po mga sinabi sa New Testament sa muling pagbalik ni Jesus Christ, tayo po ay nagbabantay. Tama po? Nagbabantay tayo, nilalawakan natin ang ating isip, binubuksan natin ang ating puso. Anong sinasabi ng Word of God? At sa umaga pong ito, handa na po ba ang ating mga puso? Amen. So kung titingnan po natin ang Revelation, hindi lang po ito mangyayari in the past, in the future. Ito rin po ay mayroong pagtingin sa ano na ang nangyari sa nakaraan. Tama po? Nangyari sa nakaraan at ang tawag po natin doon, historical reflection. Mga ginawa ng Panginoon nung nakaraan. Pwede rin po nating sabihin na sa mga nangyari nung nakaraan na si Jesus Christ ay nabuhay, sinabi dito na ito ang mga nangyari. Meron po tayong tinatawag na foreshadowing. Sabay-sabay po na sabihin, foreshadowing. Ang Revelation po ay foreshadowing. Sinasabi niya ano mangyayari in the future. At napakarami pong simbolo ang Biblia. Iba't ibang simbolo ang ipinapakita. At napakahalaga po na dito po sa ating binasa, meron pong mga simbolismo o simbolo na ipinakita sa atin. Isa na po dyan ay ang babae, ang sanggol, at ang dragon. Okay. So kung titingnan po natin, marami pong mga signs na pinakita dito. Ang babae ay nadadamitan ng araw. At ang buwan ay nasa kanyang mga paa. At siya ay mayroong 12 bituin. At siya ay handa ng manganak. At mayroon pang isang sign na pinakita dito, mayroong pulang dragon sa langit. Meron siyang 7 ulo at 10 sungay. Meron siyang tinatawag na diadems sa kanyang ulo. At ang kanyang buntot ay swept. Sinwept niya ang 1/3 ng stars in heaven. At ang dragon na ito ay naghihintay na atakihin ang babae na malapit ng manganak. So ang babae po ay magdadala ng isang sanggol, ipapanganak ang isang sanggol, at ang sanggol na ito ay maghahari. Anong sabi doon? This son will rule the nation, paghaharian niya ang mga bansa. At siya'y mayroong bakal na pamalo. At siya ay dinala sa trono ng Diyos. Siya ay dinala din, at ang babae ay dinala sa disyerto. So, dito po, napakaraming simbolismo. Tama po. At napakahalaga na hindi po natin ito tinitingnan ng literal lang. Mahirap po kapag nag-interpret po tayo sa Bible na nililiteral lang po natin. Pero isa pong katotohanan ang gustong sabihin sa atin dito, meron pong mga simbolo na tumutukoy upang mas maunawaan natin ang sinasabi ng Biblia. Sabi po dito sa verse 1 hanggang 2, pinakita po ni Juan na mayroong isang babae na nadaramtan ng araw. At mayroon siyang 12 bituin. Sino po ba ang may 12 na bituin? Anong ibig sabihin ng 12 bituin? Ang Israel ay binubuo ng 12 tribo. Okay po? 12 tribo. At ang 12 tribong ito ay tumutukoy saan po? Binubuo niya ang bayang Israel. Sabay-sabay po natin sabihin, bayang Israel. Ang bayang Israel ang tinutukoy po ng babae na may 12 bituin. Okay po? At isa pong katotohanan na sasabihin natin,
Hindi po ito si Mary. Okay po? Malinaw po ba yon sa atin? Okay. Malinaw po sa atin na hindi po ito si Mary. Ang 12 bituin pong ito ay ang kumakatawan sa Israel. Okay po. So, at makikita rin po natin dito, ang babaeng binanggit, ang bayan ng Diyos, ang nagluwal sa sanggol. At kung titingnan po natin, si Jesus ay mula sa bayan ng Israel. Tama po? Wala na pong ibang bayan o bansa dito sa mundong ito, sa earth, na pinagsilangan ng ating tagapagligtas, kundi ang bayang Israel. Tama po? Dahil mula si Jesus sa bayang Israel, kinikilala natin ang bayang Israel. At sino man na lumalaban sa bayang Israel, ay hindi natin kasangga. Kasi sa Israel po tayo. Tama po? So tinitingnan din po natin dito, anong kalagayan ng babae? Naghihirap siya. Taas po ang kamay ng mga nanganak. Yan. Kamusta po ang paghihirap? Challenging po, no? Nakaraos din. Thank you, nanay. Nakaraos. Pero ang babae pong ito ay dinidescribe na naghihirap siya kasi manganganak siya. So, napakahalaga po na pinapakita dito na ang Israel ay dumaan sa isang paghihirap. Paano at bago ipanganak, lumabas si Jesus Christ. Kung titingnan po natin, ang babae po na kumakatawan sa Israel, bago dumating si Jesus Christ, ay nakaranas po ng napakaraming pagsubok at paghihirap. Katulad po ng ang Babylon. Isipin mo, darating yung mga tao, tapos sasalakayin yung pamilya mo, papatayin. Ganyan ang ginawa ng Babylon. Meron pong mga sumakop sa Israel, ang mga Greeks. Sinakop ng Greeks ang kanilang kultura. Dumating naman sa Israel ang mga Romano. Naalipin sa mahabang panahon ang Israel at hirap na hirap ang bayang Israel. Hindi pa dumadating si Jesus Christ noon. Pero mga taong 0 AD hanggang 4 AD, pinanganak si Jesus Christ. So bago ipanganak si Jesus Christ, napakaraming pagsubok ang dinanas ng bayang Israel. Habang sila ay naghihintay, sino po dito ang mainipin? Taas po ang kamay. Bawal po ang mainipin sa Christian, ha? Bawal pong mainipin. Naghintay ang Israel sa pagdating ng Mesyas. At habang naghihintay sila, ano pong nangyari doon? Merong isang dragon na ang gusto niya lamunin, kainin ang sanggol. So pwede po nating tingnan dito na ang mensahe po dito na meron pong ginagawa ang kaaway para wasakin ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, isilang ang Mesyas, tayo'y maliligtas sa sino mang sasampalataya sa Kanya. Ipapako siya sa krus, mamamatay siya, muling mabubuhay at aakyat sa trono ng Diyos. Yan ang plano niya. Ikaw at ako'y maligtas. Pero sa lahat ng mga ginagawa ng Diyos, palaging nandyan ang kaaway na pumipigil. Isipin natin, meron kang magandang plano. Tapos meron biglang pipigil dyan. Palaging ganyan ang ginagawa ni Satanas. May magandang plano ang Diyos, hahadlangan niya. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nagtatagumpay ang Diyos. Dahil nagtagumpay ang Diyos, nagtagumpay ka. Sabihin mo sa katabi mo, nagtagumpay ka na. Amen. Sabi dyan, handa niyang lamunin ang babae. So pinapakita dito na itong si Satanas, wala siyang tigil sa pag-atake, sa panggugulo, sa pagsira sa magandang plano ng Diyos. Pero hindi siya nagtagumpay. Hindi siya nagtatagumpay. Ang dragon ay si Satanas, ang kaaway ng Diyos. Simbolismo po ito, dragon. Kamusta yung mga damit natin? Nagsusot ba tayo ng may dragon? Yan. May ba tayong pumili ng mga picture na may dragon? Grabe, nasa ano po? Isang kapatiran na nagpunta sa isang sikat na toy store. Kita niya may mga dinosaur. Tapos pagtingin niya doon sa mga maliliit na laruan, aba, parang katulad ng dinidescribe sa Revelation. 3 ulo na dragon, 2 ulo, 7 ulo, aba. Tapos may iba't ibang klaseng sungay. Nagkakaroon po ng pagtuturo sa mga generation, sa mga bata na may mga ganitong mangyayari. At ating pong iniingatan ng ating mga anak na ma-expose na feeling natin na, or dumating sa kanila na normal lang yung mga bagay na yon, natanggapin. Pero tingnan po natin, ang balak ng dragon ay kainin, wasakin, guluhin ang plano ng Diyos. At kung titingnan po natin, malupit ang dragon, ang diablo. Malupit si Satanas. Kasi wala siyang magandang gagawin.
Wala siyang mabuti na ginagawa. Wala siyang awa. At kung titingnan po natin, ano ang ating pangahawakan dito? Magpatuloy tayong manindigan. Sabi mo sa katabi mo, manindigan ka sa pananampalataya. Pag sinabi pong manindigan, hindi tayo matatakot. Hindi tayo matatakot kay Satanas. Hindi tayo matatakot sa mga samang ginagawa niya. Magpapatuloy tayo na magtiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen. Manindigan. Ang mensahe po sa atin, tingnan natin na ang ating buhay ay hindi lamang pisikal. Ito ay may spiritual na bahagi. Ang spiritual na bahagi nito ay meron tayong pakikibaka sa gawa ni Satanas bawat araw. Tama po, meron tayong tukso na nararanasan. Meron tayong mga pagpipigil sa sarili na kailangan gawin kasi kung hindi, baka magkasala tayo. So at napakahalaga po na tingnan po natin dito, nasabi dito, ang sanggol na ipinanganak ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Tama po? Ang Mesyas. So ano pong nangyari sa kanya? Inakyat siya ng Diyos sa kanyang trono. At habang ang babae naman ay itinakas sa ilang. So ano pong gustong ipakita dito? Hindi po tayo magbibigay ng meaning ano ang ilang, pero gusto po nating tingnan na ang Diyos ay nag-iingat sa kanyang bayan. Iniingatan po ng Diyos ang bayang Israel. Kahit siya po ay pinagtutulungan ng Lebanon, ng Syria, pinagtutulungan siya ng Iran, at kumakampi ang Russia sa Iran. Sa lahat po ng mga bansa na lumalaban sa Israel, iniingatan po ng Diyos ang Israel. So napakahalaga po na makita po natin, ikaw at ako bilang anak ng Diyos ay iniingatan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, iniingatan ka ng Diyos. Amen. Ang pag-iingat ng Diyos ang siyang magdadala sa atin hanggang sa makapagpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Nakakalungkot sapagkat marami sa atin ang hindi na nagpapatuloy sa pananampalataya. Ngunit kayo na nandyan ngayon sa inyong mga puwan, ay palaging iniingatan ng Diyos at nagpapatuloy sa inyong pananampalataya. So, ang mensaheng ito sa atin, dahil ang Diyos ay may pag-iingat, sigurado ang tagumpay. Sigurado ang tagumpay. Dahil may pag-iingat ang Diyos. Ang mensaheng ito ni Kristo, tayo iingatan niya hanggang wakas. Hanggang wakas ng katapusan ng mundo. Yes, kahit hanggang buhay natin, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Ang Panginoong Jesus na siyang Mesyas, siya ang mamamahala at taglay niya ang tungkod na bakal. O titingnan po natin, ang inaasahan po ng bayang Israel, si Jesus po ang tatay yung pinaka-political leader. Pero nagkamali po sila ng pagkaunawa na ang pagdating ni Jesus Christ ay hindi lang po political leader o political figure, kundi spiritual figure. Isang spiritual figure na ililigtas ang bayang Israel mula sa kanilang kasalanan at ang buong mundo. So minsan po, tayo po ay nalilimitahan sa napakaraming katotohanan kapag sarado na po yung utak natin sa isang bagay. Kapag nakapix na to, eto na lang yon. Wala na po tayong pinangahawakan na iba na yan, sarado. Kaya ano pong panawagan sa atin? Magkaroon ng bukas na isip. At katulad ng iba ng mga taga-Israel, sila ay kumikilala na kay Jesus Christ. Kung pupunta po tayo sa Israel ngayon, pag nag-share po kayo tungkol kay Jesus Christ, babatuhin po kayo doon. Sasaktan po kayo doon. Iuusig po kayo doon. Dahil ang bayang Israel po, marami pa po sa kanila ang hindi kumikilala kay Jesus Christ. Pero unti-unti po, kumikilos ang Diyos upang si Jesus ay makilala. So, ang babae ay tumakas sa ilang. Ang bayan ng Diyos, siya'y iningatan ng Diyos. Kung titingnan po natin, ang bayang Israel, bago sila pumunta sa Promised Land, sila po'y iningatan ng Diyos mula Egypt. Tama po. Iningatan sila ng Diyos mula Egypt sa disyerto hanggang pumunta sila sa lupang pangako. Ang Diyos ang nag-ingat sa kanila. At kung titingnan po natin, maraming panlilinlang na ginagawa si Satanas sa bayang Israel, pero sa kabila ng lahat ng yon, inaalagaan at iniingatan ng Diyos ang kanyang bayan. Ikaw at ako ay kabilang sa bayan ng Diyos. Ikaw at ako ay kabilang sa bayan ng Diyos. Dahil ikaw at ako ay kabilang sa bayan ng Diyos, iingatan ka at aalagaan ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, aalagaan ka ng Panginoon. Amen. So ang babae po ay sumisimbolo sa bayan ng Diyos na hindi pinabayaan sa panahon ng panganib. So ang babae, ang sanggol, at ang dragon.
Ngayon, kung titingnan po natin, verse 7 hanggang verse 12, nabanggit po doon ang paglalaban sa kalangitan. Ang digmaan sa kalangitan. Sino ang nagkaroon ng pagdidigma? Si Angel Michael at si Lucifer na diablo. Naglaban si Angel Michael at si Lucifer kasama ng kanilang mga anghel. At ano pong nangyari? Sino pong natalo? Si Satanas. Natalo si Satanas at siya'y ibinagsak sa lupa. Nagkaroon ng labanan sa langit. Natalo ang dragon. At ito ay tanda na limitado si Satanas at siya ay talunan. Limitado si Satanas at siya ay talunan. Sinong lumaban kay Satanas? Angel Michael. May anghel po ba? Naniniwala po ba tayo sa anghel? Okay. Kung naniniwala po tayo sa anghel, naniniwala din po tayo na mayroong diablo na si Satanas. Tama po? So, tingnan po natin, anong nangyari kay Satanas? Natalo siya at itinapon. So, pinapakita po nito na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan sa lahat. Pero bakit minsan nauunahan tayo ng takot? Kung pinangahawakan ko na makapangyarihan ng Diyos at tinalo niya si Satanas, bakit minsan kinakabahan ako at tila ba umuurong ako sa aking pananampalataya? Bakit ba kapag ako'y inatasan ni Pastor, sabi niya, kapatid, ikaw ang mag-pray. Ba't ako? Ba't pag ako'y nabigyan ng ministry, Pastor, hindi ko pa po kaya. Kung alam natin na nagtagumpay na si Jesus Christ, dapat matapang tayo humaharap. Amen po? Pero bakit kapag nandun na tayo sa sitwasyon, ang daming pagdududa sa sarili, kaya ko ba to? So napakahalaga po, na kung ako ay naniniwalang makapangyarihan ng Diyos, tayo po'y may tapang. Sabi mo sa katabi mo, maging matapang ka. Ito pong mensahe sa atin. Natalo na si Satanas at huwag tayong matakot sa Kanya. Kaya pag sinabihan ka ng Lord, sharean mo ng gospel yan. Sharean mo. Pag sinabihan ka ng Lord, patawarin mo na yung taong yan. Patawarin mo. Amen. Amen po. Paano pag ayaw pa nating sumunod? Mahirap po kasi kapag meron pong pagsuway, nagagamit tayo ng kaaway. Basta meron pong isang pagsuway, yan po ay entry point ng kaaway para mapigilan tayo sa ating purpose, sa plano ng Diyos sa atin. Mapigilan tayo sa pagtaas ng momentum ng pagsaserve natin kay God. So napakahalaga po mga kapatid. So kung meron pong ginagawa na ganitong kaaway sa ating mga buhay, dapat nating labanan to. Sabi mo sa katabi mo, labanan mo. Labanan natin yung mga nagpumipigil sa atin para magawa natin ang plano ng Lord. Labanan po natin yung mga bagay na humahadlang sa pagsunod natin sa Panginoon. At buong tapang po tayo na sumunod sa panawagan ng Panginoon. So, nagkaroon po ng paglalaban sa kalangitan. Natalo si Satanas. Tinalo siya ni Angel Michael sa kapangyarihan ng Diyos. At dahil doon, ano naman pong nangyari? Pagbagsak niya sa lupa, nagkaroon na naman ng digmaan sa lupa. Puro labanan. Ang babae, ang sanggol, ang dragon, labanan, pakikipaglaban. Sa langit, nagkaroon ng digmaan. Pagbagsak ni Satanas, nagkaroon na naman ng digmaan. So, kung ano po yung nakikita natin na nangyayari sa paligid ngayon, meron pong nangyayari sa himpapawid. Spiritual na pakikipaglaban. Kapag kayo ay nag-away ng inyong anak o kayo ng inyong asawa, meron pong spiritual na naglalaban. Pag nag-aaway-away ang pamilya, may naglalaban po sa spiritual. May digmaan po nangyayari. Kung ano pong nangyayari physical, yan lang po ay ekspresyon o signs na mayroon nangyayari sa taas na labanan. O pwede rin may nangyayari sa ating puso't isip. So napakahalaga na bukas po ang ating kaisipan. Paano tayo nagtatagumpay dito? Sa pamamagitan ng pananalangin. Kamusta po ang inyong prayer time? Patahimik tayo. Kamusta po ang prayer time natin? Quiet naman po, di ba? Quiet naman. Tahimik naman. Okay. We encourage everyone sa atin pong iglesia. Gusto po natin na ang bawat family ay mayroon pong prayer time weekly. Okay po. Weekly family altar. Yan po yung tinatawag natin. Kung ikaw ay mayroong kapamilya dito, mag-schedule kayo once a week
na kayo po ay magkakaroon ng prayer time. Hindi po reason ang schedule. Amen? Hindi po reason na ako ay pagod. Hindi po reason, ano mang pwedeng reason natin. Sina-challenge natin ang ating mga reason. Gusto po nating maalagaan ng family. Ang bawat pamilya po ay may responsibilidad na alagaan ang kanilang sambahayan. Hindi lang po natin inaasa sa pastor. Amen? Hindi lang po natin inaasa sa mga leaders natin. Kayo po ay may responsibilidad kay Lord na alagaan ang iyong pamilya sa pananalangin. Kaya ang challenge ko po, pag uwi nyo mamaya, mag-schedule po kayo ano ang inyong prayer time weekly. Mag-pray po kayo ng magkasama. Bonding na po yan, at the same time, napapalakas kayo spiritually. Kami po sa bahay, every Sunday po and Monday. Yan po ang aming family prayer time. So, napakahalaga po yan. Sa ating pong mga outreach, ating pong kinakaskate, kinakalat yan. Kamusta ang prayer time nyo? O, palagi po kami nag-aaway, pastor eh. Kamusta prayer time? Wala na nga po eh. So, napakahalaga po na ang pananalangin ay napakahalaga sa ating buhay spiritual. Tama po? Mga kapatid, pagbaba ng Diablo, ng dragon, pagbagsak niya sa lupa, verse 13 hanggang 17, digmaan pa rin. Pakikipaglaban pa rin. Ang dragon at ang kanyang anghel ay ibinagsak sa lupa. Sino tong dragon na ito? Si Satanas. Ang umuusig sa mga banal, sa mga anak ng Diyos. Sabi po dito, the accuser of the brethren. Si Satanas po ay magaling magbintang. Yan. Sino na po dito na pagbintangan? Oh, wala. Oh, magaling kayo ah. Si Satanas po ay mahilig mambintang, manghusga, mangjudge. Yan po ang gawain ni Satanas. At kada araw at kada gabi, kapag ikaw at ako ay may nagawang kasalanan, pupunta yan sa Diyos. O, tingnan mo yung anak mo, nagkakasala yan. Tingnan mo. Masama ang ginagawa niya, tingnan mo. Anong klase yan? Ganyan ba talaga ang anak? Ganyan po ang mga pananalita ni Satanas. Kaya lang naman ganyan yan sa'yo kasi pinagpapala mo eh. Tanggalin mo yung blessing niya, tingnan mo, hindi na mag-church yan. Ganyan po siya, manghusga sa atin, sa harapan ng Diyos, araw at gabi. Kaya napakahalaga ng ating patotoo. Amen? Yung buhay natin na nagtagumpay, dahil nagtagumpay si Jesus Christ. So anong sabi po doon? Mayroon tinig mula sa langit, kaligtasan, kapangyarihan, at kaharian ng Diyos ay nakanino po? Nasa otoridad ni Jesus Kristo. So tinalo na ang kaaway sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Verse 13. Napakaganda po ng sinabi doon. Ang sabi dyan? Ayan. When the dragon realized that he had been thrown down to the earth, he began to pursue the woman who had given birth to the boy. She was given the 2 wings on a large eagle in order to fly to her place in desert, where she will be taken care of for 3.5 years. For 15, and then from his mouth the dragon poured out a flood of water after the woman, so that it would carry her away. But the earth helped the woman. It opened its mouth and swallowed the water that had come from the dragon's mouth. Binigyan ng babae ng pakpak. Amen? At nung ang dragon ay naglabas ng napakaraming tubig, nilamo ng lupa ang tubig. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng pag-iingat ng Diyos sa bayan ng Israel. Sa bayan ng Israel at sa kanyang mga anak. Pag sinabing kanyang mga anak, ang mga sumasampalataya sa tunay na Diyos. Ikaw at ako, sumasampalataya po ba tayo sa tunay na Diyos? Amen. At dahil ikaw at ako ay sumasampalataya sa tunay na Diyos, ikaw at ako ay magtatagumpay. Ano pong sabi dito? Verse 10, Then I heard a loud voice in heaven saying, Now God's salvation has come. Now God has shown His power as King. Now His Messiah has shown His authority. So, pinakita ng Diyos ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan nino? Nino po? Ni Jesus Christ. Amen? Nagtagumpay po ba si Jesus Christ? Amen. Yes. Pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Siya ang nasunod. Kahit pa may ginagawa si Satanas para sirain ang magandang plano ng Diyos, sino pong nasusunod? Si Jesus Christ bilang hari. At sabi dito, now His Messiah has shown His authority. Ang Mesyas, ang pinangakong paparating ay pinakita niya ang kanyang paghahari. So napakahalaga po na makita po natin dito na ang Diyos ay nagtagumpay. So kung nagtagumpay na si Lord, ano dapat ang mindset ko?
Nagtatagumpay. Sabi mo sa katabi mo, nagtagumpay ka na. Mga kapatid, kaso, nagtagumpay na tayo, pero mayroong times na ang mindset ng marami, talunan pa rin. Wala, ang pangit ko. Mahirap lang ako. Wala na akong pag-asa. Mga ganyang mga salita, saan ang gagaling yan? Di ba po, mga kapatid? Yung takot natin, mga insecurities. Kung nakita natin na ang Diyos ay nagtagumpay, magtitiwala tayo sa Kanya. At hindi tayo titingin anong limitasyon meron tayo. Amen po. Amen, mga kapatid. Anong sabi doon? For the one who stood before our God and accuser our brethren day and night has been thrown out of heaven. Verse 11, ito po yung isa sa mga pagpupukusan po natin. Sabi dyan, our brothers won the victory over him by the blood of the Lamb and by the truth which they proclaim. Sabi doon, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Nagtagumpay ang mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay nagtagumpay dahil sa dugo ng kordero ng Diyos at sa patotoo na kanilang taglay-taglay. Tinalo ng mga mananampalataya ang dyablo sa pamamagitan ng dalawa lang po. Dugo ni Kristo at ng patotoo. Dugo ni Kristo at ng kanilang patotoo. Dalawa lang po yan na napakamakapangyarihan sa atin bilang mga Christians. Ikaw at ako ay binago, iniligtas dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus. Amen? At dahil tayo iniligtas, may kapangyarihan ito na bumabago sa atin. Tignan mo yung katabi mo, binago ba yan? Amen. Binago po ba yan, mga katabi natin? Amen! Binabago tayo ng Panginoon. Tama po? Yung mga masasama at mga negative sa buhay natin, binabago ng Lord. At yan ang patotoo. Magtatagumpay ang isang Christian dahil sa dugo ni Kristo, yun ang part ng Lord. At ikaw at ako, ingatan natin ang ating patotoo. Ano ang tingin sa atin ng mga tao? Ay, yung ano lang yan, ano lang naman yan, ganyan-ganyan. Ano po ba ang tingin sa atin ng tao? Binago. Nararamdaman po dapat ito. Amen? Pagdating sa school, mahilig ka ba mangopya? Patotoo yan. Kung ikaw ay nakikipagkopyahan, hindi yan magandang patotoo sa harapan ng Lord. Amen po? Naranasan ko yan, ako'y nag-aaral. At hindi yan dapat magpapatuloy. Bilang isang nanay o tatay, ang patotoo na sila ay nagpapalaki ng mabubuting mga anak, amen? Yan po ang taglay-taglay nila. Tapos po ang kami ng proud sa kanilang mga parents. Yes! Proud tayo sa mga parents natin. Lord. Diba? Mga kapatid, yung patotoo, iniingatan po ito. Kasi kapag nasira yan, wasak din ang kanilang pagtingin kay Jesus Christ. Tama po? Kaya, sa mga kabataan na gustong maglaro ng pag-ibig, huwag kayong manakit ng damdamin ng ibang tao. Huwag kayong magbibilang ng boyfriend, magbibilang ng girlfriend, ha, mga kabataan. Nakakatukso, pumasok sa relasyon na hindi ka pa ready. Laro lang ba yon? Ang pagpasok sa isang relasyon ay patungo dapat sa kasal. Kung hindi ka pa magpapakasal, huwag ka pumasok sa relasyon. Amen po? Mga kapatid, napakahalaga yung patotoo natin, iniingatan natin kasi yan yung winawasak ni Satanas. Diba, ang ganda-ganda ng testimony mo sa work, tapos biglang nakipag-away ka sa manager mo. Nakipagsagutan ka. Hindi, mali siya eh, mali. Ano ba talagang tinitingnan natin dito? Sinong tama o mali? Wala po yun doon, mga kapatid. Yung patotoo natin na maingatan natin. Kahit tama tayo, pero ginawa natin ng merong biyaya, pagpipigil sa sarili. Yan po yung magandang patotoo na meron tayo. Amen? Yung mga kapitbahay po natin dito, pag in-invite natin sa church, pupunta po ba? Yan ang isa sa mga makapangyarihan ng testimony. Baka mamaya may blessing tayo, hindi man na tayo makapag-abot. Tita, merienda po. Mga patotoo po yan na dapat inaalagaan natin. Yung pamumuhay natin na nabubuhay tayo sa katotohanan. Amen? Isinasa pamuhay natin ang Word of God, iniingatan natin yung pangalan ni Jesus Christ. Tama po? Iniingatan natin ang pangalan ni Jesus Christ. Mahal po ba natin si Jesus? Huwag ka magpo-post na nagiinom ka. Huwag ka magpo-post na nag-aalasing ka. Okay pre, saya pa no?
Anong patotoong iiwanan natin? Ay, nagsisimba yan sa cornerstone. Nagiinom, tingnan mo. Mga kapatid, ang patotoo ay napakahalagang bantayan. Kasi kapag nasira yan, ang Panginoon nayuyurakan ng pangalan. Gusto po ba natin yon? Ayaw natin. Gusto nating maingatan ang patotoo ng Panginoon. Okay, wala pong perfect. Wala pong perfect. Yes. Pero ang Panginoon ay Diyos na perfect. Na tayo unti-unti niyang binabago. Ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo ay patuloy na bumabago sa iyo at sa akin. Tama po? Pag sinabing binabago ka, nagbabago yung tingin mo sa kapwa mo. Dati tingin mo dyan, ginajudge mo yan. Pero dahil binabago ka ng Lord, tinitingnan mo siya, kailangan niya si Jesus Christ. Tinitingnan mo siya na may pag-ibig. Na asar ka na talaga. Pero naunawaan mo, hindi kasi ganito siya eh. Meron siyang bahagi ng buhay niya na hindi na tugunan. Kaya ganyan. So tinitingnan natin na may pag-ibig. Katulad ng lente ng mata ng Panginoong Jesus. So dapat manatiling tapat hanggang wakas. Isa po yan sa mabuting patotoo. Kapag dumating po ang Antichrist dito, at hawak nila ang mga department stores, ang palengke, kaya ba nating mabuhay na hindi pumapayag o sumusunod sa Antichrist? Mga kapatid, anong sabi dito? By the blood of the Lamb and by the word of their testimony, they were willing to give up their lives and die. So ang tunay po na mananampalataya, handa silang mamatay. Tanong mo yung katabi mo, handa ka bang mamatay para kay Kristo? Kung fasting pa lang, hindi mo na mabigay kay Lord, paano pa kaya buhay mo? Kung prayer time pa lang, hindi mo na mabigay kay Lord, paano pa kaya yung buhay mo maibibigay? Amen? Amen po. Amen. Napakahalaga po na itong mga willing silang ibigay ang buhay nila kay Lord. Kahit mamatay sila, patayin sila ni Satanas, okay lang. Kasi yung pinapakita po nito na sila ay lumaya na sa takot nila kay Satanas. Kasi hindi sila takot mamatay. Ano po ang kapangyarihan ni Satanas? Maglagay ng takot sa kamatayan. Maglagay ng takot sa kamatayan. Matakot ka kapag mamamatay ka. Pero anong nilagay ni Jesus Christ sa puso natin? Na kapag ikaw ay namatay, yun ay paraan para makita mo at makasama mo ang Diyos. So ang kamatayan ay hindi po dapat bagay na kinatatakutan, kundi isang bagay na magiging daan ng Lord para makasama natin sa langit. At ito po ay napakahalagang atin pong bulay-bulayin. Pag-isip-isipan po natin yan. Kasi po, kung ako ay takot mamatay, lahat po tayo may takot. Yes. Pero ang bawat takot ay pinapasuko natin kay Jesus Christ. Amen po? Takot mo na merong sabihin yung tao sa'yo? Takot mo na baka mapahiya ka sa bagay na to? Pero sa lahat ng yan, dapat ang pag-ibig natin kay Kristo nagpapatuloy. Hanggang sa ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Amen? Amen po. Ako po ba yung nakakarating sa inyo? Maganda po ba ang ating pinag-uusapan ngayon? Amen. Nakaraang Sunday, sabi doon, hawak ng Antikristo ang ekonomiya. Hawak niya ang politics. Hawak niya ang media, ang pera, ang government. At kung hawak niya ang lahat ng yon, kailangan dumaan tayo sa sistema ng Antikristo. At kung dadaan tayo sa Antikristo, tatanungin tayo, sino ang iyong Diyos, ang iyong Panginoon? Ikaw ba'y luluhod sa Antikristo o kay Kristo ka? Kung kay Kristo tayo, handa tayo mamatay. Isa lang nagsalita. Mahirap po ito, mga kapatid. Hindi po ito ganun kadali. Kasi, ang pagiging Christian po natin, susuko natin talaga lahat. Surrender. Surrender po talaga lahat yan. At may mga bagay tayo na hindi pa natin masurrender kay Lord. Hindi, Lord, gusto ko pa itong hawakan. Pero ang pagsusuko sa Panginoon ay pag-gain ng napakaraming bagay. Amen po? So, paano na lang kung ako ay takot magutom? Sino po takot magutom dito? Taas mo kamay. Wala nagtaas. So, ibig sabihin, tayo'y matapang. Kaya pa natin extend to hanggang ano. Hindi, joke lang po. Okay, naka 40 minutes na po ako. Pero, mga kapatid,
Ayan. Ang mensahe pong ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan ng tagumpay na ikaw at ako, sa kabila ng may tagumpay ng Panginoon, dapat maghanda at magpalakas. Palakasin mo ang iyong spiritual na buhay. Patatagin mo ang iyong pananampalataya. Mas lalo ka pang mag-attend, mas lalo ka pang magbasa ng Word of God, magbabad ka sa Word of God. Kung ikaw ay nasa career, ikaw ay nasa corporate, piliin mo palagi mag-testimony. Huwag kang mag-compromise na binababa mo yung standard mo bilang Christian. Huwag po. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya na itong standard ng Panginoon, itong standard ng buhay ng isang Christian. Na willing ako mamatay para sa Panginoon. Mga kapatid, namatay po noong nakaraan ang isa sa mga lingkod ng Diyos na si Charlie Kirk. At papatuloy po tayo sa pag-share ng Word of God. Pero dapat tayo po hindi napupuno ng takot kundi tapang. Napakalaking revival ang ginawa ng Diyos sa US. Marami pong uma-attend ng kanilang revival night. Marami po ang attendance ng mga church services. Ngayon, asa ng mga kapatiran po natin? Dalhin natin sila dito. Mga kapatid, ang kordero ng Diyos ay ang Panginoong Jesus na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ang dugo niya ang nagsilbing pambayad upang tayo ay malinis, mapatawad at mailigtas at mabago ng Panginoon. Ang kanilang patotoo na isinasapamuhay nila ang kanilang pananampalataya, na isinasapamuhay nila ang pag-ibig ni Kristo. Ito ang sandata laban sa dyablo, na walang masasabi ang dyablo sa iyo, na wala siyang makikitang butas sa iyo. Yan ang ating iniingatan na patotoo. So mamaya, pag-uwi po natin, tumingin tayo ating saliksikin ng ating buhay. Ano ang mga ginagamit ng kaaway na butas para ako ay mahadlangan sa paglilingkod kay Lord? At kung meron man, isuko ko to sa Panginoon at ako ay magpasakop sa Kanya. Ang dugo ni Kristo ang nagpatawad, nilinis ang ating mga kasalanan at ang ating mga patotoo na nagpapahayag ng ginawa ng Diyos. Wala pong pwedeng magsabi na walang kwenta ang Christian. Wala pong pwedeng magsabi na hindi totoo si Jesus Christ. Bakit? Binago buhay ko eh. Sige, yan ang paniniwala mo. Na hindi totoo si Jesus. Pero ang buhay na binago, hindi po yan pwedeng i-reject. Dahil ikaw at ako nakaranas nun. Amen? Yan. Bilang konklusyon, mga kapatid, ang babae po ay sumasagisag sa bayan ng Diyos na nagluwal sa Mesyas. Ang dragon ay si Satanas. At ang sanggol ay ang Panginoong Jesus na umakyat sa trono ng Diyos at siyang nagahari. Iiwanan ko po ang ilang mga katotohanan para sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay nagtagumpay sa wakas. Amen? Ang bayan ng Diyos ay kanyang iniingatan. Ikaw at ako ay bayan ng Diyos. Iingatan niya tayo. Ang ating tagumpay ay na kay Kristo. Amen po? Amen. Ang kanyang dugo, ang ating buhay na binago, ang ating mga patotoo, at si Kristo ay tapat na kahit sa gitna ng paghihirap, sasamahan niya tayo. Iingatan niya tayo. At bilang pagpapatibay sa bawat isa sa atin, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Parang hindi pa rin. Sabihin nyo nga ulit, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Ikaw ang bayan ng Diyos, iingatan ka niya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Hindi ka talunan. Nagtagumpay na si Kristo sa atin. Ang kordero ng Diyos ang naglinis sa ating mga kasalanan. At panghuli, ikaw ay makapangyarihan. Bakit tayo makapangyarihan? Dahil sa kapangyarihan ni Jesus Christ. Kaya tayo po'y tumayong matatag sa ating pananampalataya. Sumunod sa Panginoong Jesus, maging tapat hanggang wakas. Dahil sa bandang huli, talo si Satanas, nagtagumpay na si Jesus. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord, Father in heaven, pinupuri ka namin, itinataas ka namin, luwalhati ng pangalan mo. Ang tagumpay na pinakita mo sa mga tekstong ito ay tagumpay na aming mapanghahawakan sa aming mga buhay. Salamat po sa tapang, salamat po sa iyong pag-iingat sa amin. Dumaan man kami sa hirap, sa mga pagsubok, ikaw ang Diyos na mag-iingat sa amin kung paano mong iningatan ang iyong bayan. Salamat po sa buhay ng bawat isang naririto ngayon. Meron man sa amin ang nagdadalawang isip sa aming pananampalataya. Meron man sa amin ang nanlalamig sa aming pananampalataya. Meron man sa amin
ang aming mga patotoo ay sinisira ni Satanas. Ang dalangin namin, O Lord, muli mo kaming iahon, ibangon, Lord God. At ang aming patotoo ay magningning bilang ilaw upang makilala ka ng mga tao. At kami patuloy na makaranas ng tagumpay. We will overcome by the blood of the Lamb, dahil sa iyong banal na dugo, O Diyos, and the word of our testimony. Ang lahat ay magtatagumpay dahil sa iyong banal na dugo at sa patotoo ng buhay na binago. Ito po ang aming dalangin at puno ng pasasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.